Hi guys! Welcome to my vlog. Ang bidyong gagawin ko ngayon ay pag-uusapan natin ang history ng Gat-Uban. Sino nga ba si Gat-Uban? Saan siya nanggaling? Anong nangyari sa kanya? Dito po natin malalaman. Nag-research lang po ako at may mga nalaman akong impormasyon tungkol sa history ng Gat-Uban. Sino nga ba si Gat-Uban? Si Gat-Uban o kilala rin sa tawag na Gat Pangil Jr. ay isang dumagat bayaning kilala na lumalaban sa mga Moro at pinalaya ang kanilang baryo 400 taon na ang nakalilipas. Tinatawag siyang Gat bilang isang paggalang na katumbas ng Honorable o Sir sa English. Kakaniwang tawag ito sa mga bayani ng bansa na silang nagsakripisyo para sa kalayaang tinatamasa natin sa ngayon. Ang uban ay ang namumuting buhok niya. Nagsimula ito sa paboritong palayaw niya dahil sa kanyang edad na 20. Siya ay may mga puting buhok. Isa siyang pinuno ng tribo ng mga 5 pangkat. Kinikilala siya sa kanyang di masukat na katapangan at sa kakaibang paraan ng pakikipagdigma niya sa mga piratang Muslim. Noong nilisan nila ang kanilang pamayanan dahil sa kakaibang uri ng kanilang pamumuhay, pinakitaan siya ng paghanga ng mga naroroon sa kanyang nagawa. Isang Tagalog na pari, Padre Tapor, ang inatasan sa lugar noong panahong iyon at ginawang ganap na bayan ang kanilang pamayanan. Naipamalas ni Mauban ang kanyang tapang sa isa sa mga maraming paglusob ng mga Moro sa kanilang pangkat. Napakarami ng mga Moros na nagsilusob na naghahanap ng mga bagong lupaing masasakop at mga taong gagawing alipin. Si Gat-Uban mismo at ang 4 na magigiting na kanyang kasama ang humarap sa mga walang awang mga Moro na ito. Maraming mga nabihag na kababaihan at kabataan ang mga Moro. Kasama pa ang mga Fransiskanong praile dahil sa kakaibang tapang at pantas na pamamaraan sa paglusob. Nailigtas ni Gat-Uban ang mga praile at mga nabihag sa kamay ng mga kaaway kahit pa ang mga ito'y higit sa dami. Dahil sa kanilang pagpapakita ng kabayanihan, ang gobyerno ng Espanya ay nagbigay ng 5 kanyon sa bayan ng mga Mauban sa pagdating ng panahon. Sa panahon ng Rebolusyon kung saan ang mga Espanyol naman ang kalaban ng mga Mauban at iba pang Pilipino, ginamit din ang mga ganyong ito laban sa mga Espanyol. Ang Mauban na bayan sa Quezon ay pinangalanan sa kanya matapos ang maraming taon bilang pagkikilala sa kanyang natatanging kontribusyon pagkalipas natin laban sa mapangaliping Islam. Isa lamang ang kwento ni Gat-Uban sa mga patunay na ang problema ng bansa sa Islam ay matagal na at hindi basta maitadaan sa mapayapang pamamaraan. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga Moros ay umaatake noon. Nangingidnap o nangunguha ng mga tao upang gawing alipin. Nangaagaw ng lupain, ari-arian at mga pagkain. Si Gat-Uban ay espesyal lamang at natatangi sapagkat nagawa niyang magwagi at talunin ang mga matatapang na mga Moros. Sa mga eskwelahan, hindi itinuturo ang mga ganitong uri ng kasaysayan sapagkat natatakot ang mga pamunuan ng mga eskwelahan na gantihan sila ng mga tagasunod ni Muhammad sapagkat obligasyon ng mga Muslim na saktan at maaaring patayin ang mga lumalaban sa kanilang paniniwala. Kaya't sa takot na gantihan, ninais na lang ng mga eskwela na hindi ito ituro, hindi na balik kung tama ba o nararapat ito. Ang mga mahalagang kasaysayan gaya nito. Ang una ni sinisigurado ay ang kanilang kaligtasan at hindi ang katotohanan, sapagkat sa kasaysayan napatunayan na totoong nananakit ang mga Muslim kapag
tinuturo ang mga gaya nito. Noong umabot ang mga Kastila sa ating bansa, hindi na bago sa kanila ang problema sa Islam. Ang kanilang bansa ay sinasakop at ginugulo ng mga Muslim mula noong 711 hanggang 1492. Umakyat mula Afrika ang mga mananalakay ng Muslim at mula doon naghasik sila ng lagim sa mga tao sa Europa. Kahit hindi sila ginugulo ng mga ito kailanman. 100 taon lang pagkamatay ni Muhammad, nanakop na at nanggugulo sa mga nananahimik na mga kaharian ang tagasunod ni Propeta Muhammad sa Europa. Nasakop nila ng buo ang Espanya at sa Pransya kung hindi kay Carlos el Martillo o Charles the Hammer Martin. Nasakop na ng tuluyan ang buong Europa at walang Kristyanismo. Hindi pa rin natatapos sa sagupang ito. Sa panahon ng nuclear weapon, nagiging mas maingat na ang bawat panig. Ang labanan ng mabuti at masama ay nauuwi sa ibang uri ng laban. Una nilang wawasakin ang ating pagkabilib at mataas na tingin sa ating kinagisnang kaugalian at kultura na humuhubog sa ating mas makatao, mas makapatas at mas makaturi ng pamumuhay kaysa sa kanila. Katulad ni Gat-uban at ng lahat ng mga bayaning Pilipino, pati na rin ang mga bayani ng sangkatauhan na tumututol sa mapang-alipin at masasamang pwersa sa mundo. Ganapin mo rin ang sa iyong buhay ang katungkulan at obligasyon mo bilang tao. Nagnanais na mas mabuting kinabukasan para sa lahat. Dito ko na po tatapusin ang aking video. Alam ko pong mas marami pa pong mga impormasyon sa history ng Gat-uban, pero ito lang po yung nalaman ko at nakita ko. Kayo na lang po mismo ang umalam kung ano po ba talaga yung nangyari sa history ng Gat-uban. Thank you for watching. Ingat and God bless po.